Isang tendera si Annabel sa isang sikat na mall sa Manila. 5 taon na rin siyang nagtatrabaho sa nasabing lugar. Panganay sa 3 magkakapatid ang dalaga, kaya napilitan siyang magtrabaho kahit panais niyang mag-aral ng kolehiyo. Matagal nang may nobyo si Annabel, ngunit bihira lamang kung sila'y magkita dahil sa kani-kanilang trabaho. Kung minsay, nakakalimutan na nga ng 24 anyos na dalaga na may nobyo pala siya. Tanging trabaho't bahay lamang umiikot ang buong araw ni Annabel. Kaya minsay, hindi niya masisisi ang kanyang nobyo na magtampo sa kanya. Isang araw, pauwi na sana si Annabel nang biglang mag-ring ang kanyang decaypad na cellphone at agad niya itong sinagot nang makita ang ina niyang tumatawag. "Oh, napatawag ka, ma?" "Anak, wala na pala tayong bigas. Kararating lamang ng papa mo at wala siyang nabiling bigas na naubos sugal ang sahod niya." Napahilot ng ulo si Annabel dahil wala nang ibang binigay ang kanyang pamilya sa kanya kundi problema. "Ma naman, bakit mo hinahayaang malulong si papa sa sugal na yan? Hindi tayo mabubusog sa ganyan." Mahinahon ngunit madiin na sagot niya sa ina. Agad ring nagtaas ng boses ang ginang at inaasahan na yun ni Annabel. "Aba, huwag ka sa akin magalit, Annabel. Hindi porkit ikaw nagpapakain sa pamilyang ito, ay ganyan na ang gagawin mo sa akin. Bumili ka ng bigas bago ka umuwi, ha? Alam naman naming may natitira pang sahod dyan sa ATM mo." Kaagad binabaan ng tawag si Annabel, kaya inis na lamang ng sinilid sa kanyang bagang hawak na cellphone. Gustuhin niya mang sagot-sagutin ang ginang, pero pinili na lamang niyang manahimik dahil kailanman hindi siya mananalo sa ina. Nang mahimasmasan ay mabilis siyang naglakad papunta sa isang nakabukas na tindahan at agad bumili ng isang sakong bigas. Bumili na rin siya ng ulam upang may uulamin sila kinabukasan. Nang makauwi na si Annabel, ay naabutan pa niyang naglalaro ng baraha ang kanyang ina kasama ang kanyang ama na tumingin lamang sa kanya at agad binalik ang tingin sa kanilang laro. Puno ng pagtitimping pumasok si Annabel sa kanilang bahay habang pasan-pasan ang 25 kilos na bigas. Ang kaninang galit ni Annabel ay biglang nawala nang yakapin siya ng 2 kapatid at haggan siya sa pisngi ng mga to. Napangiti si Annabel at binigyan ng 100 ng 2 bata. "Bumili kayo ng pagkain sa labas. Aalis din ako maya-maya, kaya mauna na kayong kumain, ha?" Saad niya rito at sabay-sabay namang tumango ang mga bata. Pagod na pagod ang buong katawan ni Annabel dahil sa kanyang trabaho. Ngunit mas pagod ang kanyang isipan dahil sa kanyang mga magulang. Imbis na magmano si Annabel matapos mailagay sa lalagyan ng bigas, ay dumiretso na lamang siya sa kanyang kwarto at agad nagbihis ng bagong damit. Naisip niyang magliwaliw muna kaysa sa makitang mga mukha ng kanyang sugarol na mga magulang. Naglagay lamang ng manipis na makeup ang dalaga dahil madilim na rin naman sa labas. Bago umalis ng bahay, balak sanang magpaalam ni Annabel sa kanyang nobyo, ngunit ang tawagan niya to ay hindi to sumasagot. Inabot pa ng ilang missed calls ang dalaga bago tuluyang nalaubat ang kanyang cellphone. "Ay, isa ka pa. Bahala ka na nga kung nasan ka man ngayon. Kailangan kong mag-unwind dahil mababaliw ako kapag tatagal pa to. Good Lord, anong klaseng buhay ba tong pinasok ko? Kung payayamanin mo rin naman ako in the future, baka pwedeng ngayon na lang. I-advance ko na lang. Nakakapagod na akong maging mahirap. Swear." Maktol ni Annabel at mabilis pumara ng taxi. Nagpahatid muna siya sa isang mamahaling bar kung saan malapit lamang sa kanyang pinapasukang mall. Alam niyang may makikita rin siyang kakilala sa loob dahil madalas ron tumatambay ang kanyang mga kasama sa trabaho pagkatapos ng duty. Maya-maya pa ay pumasok na nga sa loob si Annabel at agad nag-order ng pamabaing inumin. Wala siyang balak maglasing dahil ayaw niyang gumastos ng malaki. Nagbayad lamang siya gamit ng kanyang ATM at inisang lagok ang inumin. Napangiwi pa si Annabel dahil napapangitan siya sa lasa kahit pambabaeng inumin lamang yon.
Nilibot niya ang kaning paningin sa loob ng bar at napailing siya dahil wala siyang nakikilala ni isa sa mga tao roon. Nagdesisyon si Annabel na maghintay muna ng ilang sandali at baka on duty pang mga kasama. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang bigla siyang binigyan ng 2 basong alak ng isang waiter. Sir? Sorry po pero wala po akong in-order na drinks. Ma'am, bigay ho yan ng boss ko. Napansin niyo po kasi hindi na kayo umiinom eh. Kaya pinapabigay niyo po yan. Huwag po kayo mag-alala dahil bayad na po yan. Nagulat naman si Annabel dahil hindi niya inaakala nga may makakapansin sa kanya sa loob. Aalis na sana ang waiter, ngunit pinigilan tong muli ng dalaga. Salamat dito. Pero nasan ang boss mo? Baka mamaya prank lang to ha? Hindi po ma'am. Para po talaga yan sa'yo. Tsaka umalis po ang boss ko eh. Sige po, at marami po akong customer. Tuluyan ang nakaalis ang lalaki kaya walang nagawa si Annabel, kundi ang tingnan ng hawak na inumin. Napalunok pa siya nang makita ang kagandahan ng alak. In fairness, wala naman sigurong lason to. Naku, pag ito... Ay, inumin ko na nga lang at sayang naman, libre na eh. Ay, thanks a lot Mr. Whoever you are. Saan niya at inisang lagok ang inumin. Mas lalo pang napangiwi si Annabel dahil sa kakaibang lasa niyon. Sunod na ring nilagok ng dalagang 2 baso na binigay ng waiter. Hanggang sa nagulat siya dahil bumalik ang lalaki at binigyan siyang muli ng alak. Ramdam ni Annabel ang pag-iinit ng kanyang buong katawan kaya mabilis siyang umiling sa lalaking kaharap. Huwag na mister, at lasing na ako. Hindi mo naman sinabi na sobrang pait pala ng lasa ng magandang inumin na yun eh. Inumin mo na lang yan dahil sayang at libre pa naman. Ngumiti ang lalaki at naupo sa harap ni Annabel. Pwede kitang samahan if you like. Tapos na rin naman ako sa trabaho eh, kaya okay lang. Nagtaka si Annabel dahil sa pag-iiba ng tono ng boses ng waiter. Kung kanina'y magalang to kung makipag-usap sa kanya, ngayon umupo na to at hindi na. Hindi. Okay lang talaga ako rito. Pakisabi sa boss mo na maraming salamat sa libre. Sayang nga at umalis na siya eh. Nakapagpasalamat man lang sana ako sa kanya in person. Ngumiti ang lalaki at napakurap si Annabel dahil bigla tong naging poging cute sa kaning paningin. Alam mo kuya, pwede kang maging modelo. Super hot mo para maging waiter dito. Tumawa ang lalaki kaya nagsalitang muli si Annabel. Totoo, huy. Kung may pera lang ako, baka kunin kitang modelo sa isang brand. Kaso, wala akong pera eh at wala din akong brand. Sabay silang natawa kaya binigay na rin ng lalaking inumin. Sabayan mo na lang ako miss at ibigay mo sa akin ang address mo. Ako nang maghahatid sa'yo mamaya. No, I'm really okay. Baka ano pang gawin mo sa akin paglabas natin dito eh. Ay naku. Wala akong gagawin sa'yo miss. Unless you want me to do something. Napatigil si Annabel sa narinig. Parang may ibang dating sa kanyang sinabi ng gwapong waiter. Kaya agad siyang napalunok ng sariling laway. Nag-iwas ng tingin si Annabel ang maisip niya ang kaning nobyo. Kaya ayokong pumasok sa gantong lugar eh. Ang daming tukso. Tukso. Layuan mo naman ako. Sa isip niya. Tatayo na sana si Annabel nang biglang umikot ang kaning paningin at ramdam niyang matutumba na siya. Ngunit hindi yun nangyari. Dahil mabilis nakalapit ang lalaki at agad siyang sinalo. Napaigdad tuloy si Annabel ang maramdaman ng mainit na palad ng kaharap. Thanks. Hindi ko napansing nahilo na pala ako. It's okay. Kasalanan ko rin naman. Dahil naparami yatang binigay ko sa iyong alak eh. Kaya mo pa ba? Look, I'm a good person at mapagkakatiwalaan mo ako. Ihatid na lamang kita sa inyo at baka mapano ka pa sa daan. Okay lang ba talaga? Kasi kung oo, di sige. Pasensya na ha. At hindi kasi ako sanay sa alak eh. Gusto ko lang talagang mag-unwind. No problem. Tara na. At ako nang bahala sa gamit mo. Napangiti si Annabel
nasa pagiging gentleman ng lalaki sa kanya. Naaamoy pa niyang mabangong pabango ng lalaki, kaya napapikit siya upang namnamin ang amoy niyon. Hey miss, don't sleep. Baka kargahin kita hanggang sa parking lot. Sige ka. Natatawang wika ng lalaki. Napahalinghing naman si Annabel at sumagot. Kasalanan mo, mister. Sobrang bango mo. Napatigil sila sa paglalakad at napabuka ng mga mata si Annabel. Andito na ba? Hindi na nga natapos ni Annabel ang balak sabihin dahil bigla na lamang siyang napunta sa ere. OMG! Teka lang kuya! Bakit mo naman ako pinasa na parang sako ng bigas? Oh my! Ganito pala ang feeling ng pinapasan. Teka! Ibaba mo nga ako! Steady miss. Malapit na tayo. Kaya sa naman matumba ka sa daan, di ba? Dahil dyan sa kalsingan mo. Abay, hindi ako lasing, no? Tipsy lang pero hindi ako lasing. You're drunk, miss. Hindi pa nga ako nakaligo at galing pa ako sa trabaho eh. Pero nababanguhan ka na sa akin. That's a sign na lasing ka na. Wait. We're here. Nakahinga ng maluwag si Annabel nang ibaba siya ng lalaki at agad siyang pinagbuksan ng pinto ng sasakyan nito. Sorry about that. Pasok ka na. Saad pa ng lalaki, kaya inirapan lamang to ng dalaga. Pagpasok niya sa loob, ay napangiti si Annabel na sobrang gentleman ng lalaki sa kanya. Hanggang sa pumasok na rin sa loob ang lalaki at agad inayos ang seatbelt. Saan ka uuwi? Atid na kita bago umuwi sa amin. Tumango ni lamang si Annabel at binigay na rin sa lalaking address. Habang binabaybay nilang daan, ay biglang tumikim si Annabel. Kanina pa tayo nag-uusap at nagkakasama. Pero hindi pa natin alam ang mga pangalan natin. Annabel nga pala. Ikaw, anong pangalan mo? Jeric. I'm Jeric. Thank you. At pumayag kang ihatid kita. Akala ko talaga kanina hindi ka papayag eh. Hindi naman talaga. Iniisip ko lang kaligtasan ko. Kaya pumayag na rin ako. Good. Kanina pa kasi kita napapansin na mag-isa lamang sa table na yon. Wala naman talaga akong kasama. Dahil busy yatang makakilala ko eh. Talaga? Anong klaseng kaibigan o kakilala yan? At mas inuuna pang iba kaysa sa'yo? Anyway, andito naman ako eh. Kaya okay lang yan. Anong ibig mong sabihin na nandyan ka naman, Jeric? Aha? I mean, nandito lang ako. Maghahatid sa'yo pa uwi para safe kang makarating sa inyo. Bakit? Ano bang iniisip mo? Napaiwas ang paningin si Annabel nang magtagpo ang kanilang mga mata ng estrangherong lalaki. Ayaw man niyang aminin pero ang totoo ay naa-attract siya rito. Good Lord! Tao lang ho ako nagkakamali rin. Tsaka, hindi ko naman siya iuuwi. Kaya okay lang ba kung makagusto ko si lalaking to? Kahit ngayong gabi lang? Sa isip ni Annabel at nagulat pa siya nang biglang huminto ang sasakyan na kanilang sinakyan. Andito na ba tayo? Anong iniisip mo, Ana? Bigla ka nilang tumahimik dyan eh. Ang daldal mo naman kanina. Ha? Hindi. May iniisip lang ako. Tulad ng? Nako, hindi to importante, Jeric. Tara na at baka hinahanap na ako sa amin eh. Tumango ang lalaki at pinaandar ang sasakyan niya. Napahinga naman ng malalim si Annabel dahil bigla na lamang nag-init lalo ang kanyang buong katawan niya. Napansin ni Jeric ang kanyang kinikilos kaya pumarada to sa tabing kalsada. Ana, are you okay? Teka, bakit ka pinagpawisan? Mainit ba dito sa loob? Oh my goodness, baka hindi pa bumababa ang alak na nainom mo. Wait, pwede mo yung ilabas. Hiramdam ni Annabel ang pagpapanik ng kanyang kasama, kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Napatigil naman ng lalaki at naguguluhang tumitig sa kanya. Magtatanong pa sana si Jeric nang bigla siyang hinalikan ni Annabel sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Jeric at mabilis inilapat ang palad sa noo ng dalaga. You're hot? Hindi na sana kita binigyan ng alak kanina. Teka, at malapit na tayo sa inyo. Iuuwi na kita. Huwag. Huwag mo akong iuwi sa amin.
Please, Jeric. Bring me somewhere else. Napalunok na lamang si Jeric at napatitig sa mga mata ni Annabelle. Mas lalong napalunok ang binata nang bumaba ang kanyang buong paningin sa mapupulang labi nito. Oh God, don't provoke me, Anna. You don't know me at all. Then let me know you, Jeric. Please. Tuluyan ang bumigay ang konting pagtutol ang binata dahil ang totoo, kanina pa siya nagtitimpi sa dalaga. Kaagad niyang hinalikan sa labi si Annabelle at niyakap to ng mahigpit. Unang pasok pa lamang ni Annabelle sa bar ay nakuha niya na kaagad ang pansin ni Jeric. Napapahalinghing na rin si Annabelle ang biglang kagati ni Jeric ang kanyang ibabang labi kaya agad siyang napasinghap. Naging daan naman to upang mapasok ni Jeric ang bibig ng dalaga at malayo niyang hinagkan ng ilang beses. Ayaw pa sanang bitaw ni Jeric ang labi ni Annabelle, ngunit ramdam niya nga mauubusan na ng hininga ang babae, kaya binitawan niya to. Napayuko si Jeric nang titigan siya ni Annabelle sa mata. Sobrang intense nun. Hindi pa naman yung nagawa ng boyfriend ko sa totoo lang. Tila nagising naman si Jeric at seryosong napaupo ng maayos. We need to go home. Malalim ng gabi at may pasok pa ako bukas. Kaagad namang nakaramdam ng panghihinayang si Annabelle, kaya bumugas siya ng hangin. Ngayon ko lamang pinagbigyan ng sarili kong mag-enjoy, Jeric. At masaya akong ikaw ang nakilala ko sa dami ng lalaki roon sa club. Pero kung gusto mo talagang umuwi na tayo, sige, ihatid mo na ako sa amin. Mahigpit na napahawak si Jeric sa kaning manibela. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil alam niya nga ayaw pa niyang iuwi ang dalaga. Pinaandar niya ng kotse at mabilis tong pinatakbo. Tahimik lamang din si Annabelle habang nakatingin sa labas ng bintana. Hanggang sa nagtaka ang dalaga dahil bigla silang lumiko at napunta sa ibang daan. Oh, saan tayo pupunta? Akala ko ba iuwi mo na ako, Jeric? Ayoko. Ayoko naman talagang iuwi ka eh. Dahil gusto pa kitang makasama. Bahala na bukas. Sana'y gusto mo rin ako makasama. Kahit na may boyfriend ka. Ang kaninang nagtatakang mukha ni Annabelle ay napalitan ng ngiti. Makasalanan man kung ituring, pero may nararamdaman siya rito na hindi niya naramdaman sa kanyang nobyo. Tahimik lamang siya naghihintay kay Jeric hanggang sa tumigil sila sa isang hotel. Nagsimula ng manginig ang dalawang kamay ni Annabelle dahil ang totoo, wala pa siyang karanasan kahit alam niyang posibleng mangyari sa kanilang dalawa. Pero buo na ang loob ng dalaga at sumama na lamang siya kay Jeric papasok sa lugar. Hindi pa man tuluyang sumarado ang pintuan ng elevator ay nagulat na lamang si Annabelle nang bigla siyang higitin ni Jeric at pinasandal siya sa gilid. Pagkatapos ay kaagad siyang niyapos ng binata sa hinalikan ng malalim. Napakapit na lamang si Annabelle sa leeg dahil patuloy pa rin to sa paghalik sa kanya. Nang marinig na nilang pagbukas ng elevator, ay saka siya binitawan ni Jeric. Pagkatapos, pumasok muli sila sa isang silid at doon na siya hinagka ng mabilis ng binata. Halos hindi na makahinga si Annabelle dahil sa walang tigil na paghalik ni Jeric sa kanya. Mabilis din siyang pinahiga nito sa kama at sa isang iglap lamang, nakahubad na siya. Napasinghap si Annabelle ang makita niyang nag-aapoy na tingin ni Jeric. Hindi na nagsayang ng oras ang binata at binalaking muli ang labi ni Annabelle. Matapos magsawa ni Jeric, bumaba na rin ang halik nito sa leeg ng dalaga at nag-iwan pa siya ng marka upang hindi siya makalimutan ni Annabelle. Maya-maya pa'y lalo pang napaliyad si Annabelle nang biglang sakupin ni Jeric ang kanyang matatayog na bundok at tila isang sanggol na papalit-palit sa paglalaro niyon. Walang ibang maririnig sa bibig ni Annabelle, kundi ang pangalan lamang ni Jeric. Hanggang sa hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili at pumasa na nga si Jeric sa ibabaw ng dalaga. Nagbigay lamang ng hudyat si Annabelle bago tuluyang pinapasok ng binata ang galit na alaga sa kuweba niya. Napangiwi pa noong una si Annabelle dahil sa sakit na kanyang nadarama. Ngunit kalaunan, nakabawi rin kaagad ang kanyang katawan
at nasasabay niya na si Jeric. Nakailang beses din sila bago tuluyang nakatulog sa gabing yun. Parehas na may ngiti sa labi si Annabelle at Jeric bago tuluyang nilamon ng antok at pagod. Kinabukas ay nagulat si Annabelle nang makita sa kanyang kay parang ilang missed calls ng kanyang nobyo at ng kanyang supervisor sa trabaho. Halos hindi magkamay sa pagbihis ang dalaga hanggang sa may biglang humawak sa kanyang kamay. Stay, please. Kumain muna tayo sa baba bago ka umuwi. Inaantok pang wika ni Jeric. Doon pa naalala ni Annabelle na may katabi nga pala siya sa kama. Hindi pwede, Jeric. May trabaho pa ako at late na ako kung kakain pa ako kasama ka. Ikaw na lamang kumain ha. Thank you nga pala at... Mabilis na kinalkal ni Annabelle ang kanyang bag at agad kumuha ng pera. Nanghihinayang pa siya sa kanyang pera pero wala na siyang maisip sa oras na yun. Nais rin niyang makatulong kahit papaano kay Jeric, lalo pat nagtatrabaho rin to bilang waiter. Mag-a-advance sahod na lamang siya sa kanyang supervisor pagkapasok niya. Here, gamitin mo yan mamaya sa baba, tas umuwi ka na sa inyo. Pasensya ka na ha, pero kailangan ko na talagang umalis. Nagtataka naman ang binata sa binigay ni Annabelle. Aanahin ko tong pera, Annabelle. I didn't ask this. Alam ko, pero sa'yo na yan. Tanggapin mo na bago pa magbagong isip ko. Babush! Hope to see you soon, Jeric. Magsasalita pa sana si Jeric, ngunit tuloy nang nakalabas si Annabelle sa hotel. Napailing na lamang ang binata at nilagay sa gilid ang perang natanggap galing sa dalaga. Humiga muna si Jeric at pilit binabalikan ang kanilang ala-alang dalawa ni Annabelle. Samantalang si Annabelle naman, mabilis lamang nakauwi sa kanilang bahay. Kagad siyang naligot nagbihis bago dumiretso sa mall na kanyang pinagtatrabahuan. Pagdating niya ron, nakita niya na ang kanyang supervisor at alam niyang galit na to. Why are you late? Ma'am, sorry po talaga. May emergency lang pong nangyari sa bahay. Tsaka ma'am, pwede po bang bumali? Wala na po kasi talaga akong pera eh. My goodness, Anna. Mag-time in ka nga muna sa loob. Hindi yung uutang ka na agad, ikararating mo lang. Nako, thank you po ma'am. Ang bait niyo po talaga. Sana hindi pa po kayo kunin ni Lord. Pinanlakihan lamang ng mga mata si Annabelle ng kanyang supervisor, kaya nagmamadali na siyang pumasok. Napailing na lamang ang babae at agad tinawagan ng may-ari ng mall para magpaalam sa hininging pabor ni Annabelle. Papayag lamang ang supervisor tungkol sa cash advance basta't may pintulot sa may-ari ng mall. Makailang tawag lamang ang babae sa kabilang linya, saka siya sinagot ng may-ari. Good morning. May magsi-CA today? Tumawag ako to ask if okay lang. My goodness, Mara. Iyan lang bang rason kung bakit ka tumawag? Kaya aga-aga naman oh. What? Excuse me lang Kuya Jeric ha? Pero 10:00 na ho ng umaga. Tsaka, huwag mo nga ilabas sa akin yung mood swing mo. Dahil pwede kong ibigay sa empleyado natin ang lahat ng pera mo dito. Inis sa binaba ng babae ang tawag at agad pumasok sa loob. Inis na inis naman si Jeric sa kabilang linya dahil sa tawag ng kanyang kapatid. Nagbihis lamang si Jeric at agad dumiretso sa kanyang kumpanya. Wala siyang balak bumisita sa kanyang bar at sa kanyang mall dahil naiinis siya sa ginawa ni Annabelle. How could she give me 10,000 pesos? Barya lamang yan sa akin. I don't need money. Siya lamang ang gusto ko. Maktol ang binata sa kabumaba ng kwarto. Inilabas na lamang niya sa trabaho ang lahat ng inis niya sa pag-iwan ng dalagang si Annabelle sa kanya. Sa kabilang banda naman si Annabelle hindi makapagtrabaho ng mabilis dahil ramdam niya ng sakit sa kanyang pagkababae. Pambihira naman Nawalan na nga ako ng 10,000. Nawala pa sa akin ang pagbababae ko. Ay nako. Pero, in fairness, ang gwapo naman ang nakakuha sa akin. Kaya carry lang. Kinikilig pa niyang wika. Papunta na sana siya sa locker nang bigla siyang pinatawag ng kanyang supervisor. Agad niya itong pinuntahan at sakto namang may hawak-hawak tong sobre.
Napangiti si Annabel dahil alam niyang pera ito at pinapayagan siya nitong pautangin. Mainit ang ulo ng boss natin, pero papautangin pa rin kita sa sahod mo. Kailangan nating magdoble kayod dahil malakas ang kutob ko na bibisita rito anumang araw ang bugnutin nating boss. Saad ng babae, sabay lahad ng sobre. Naku, maraming salamat po ma'am ha. Hulog po kayo ng langit sa akin. Hayaan niyo po at pagbubutihin ko pa lalo sa pagtitinda maya-maya. May kukunin ho muna ako sa locker ko. Paika-ikang naglakad si Annabel papunta sa kanyang locker at nagbulat pa siya nang marinig ang paulit-ulit na musika sa kanyang di keypad na cellphone. Agad niyang binuksan ang nakasaradong locker at agad sinagot ang tawag. Hello? Ana, ako to. Napasinghap si Annabel nang marinig ang boses ng kanyang nobyo. Bigla tuloy siyang nanghina dahil alam niyang malaki ang kasalanan niya rito. Brian, napatawag ka. Nais lamang kitang makausap saglit. Busy ka ba? Hindi. Ano bang sasabihin mo? Nais ko sanang makita ka sa susunod na linggo. May importante lamang akong sasabihin. Sa susunod na linggo? O sige. Text mo lang sa akin ang address. Bakit hindi ka na lang pumunta sa bahay? Hindi pwede. Ikaw lamang nais kong makausap. At may kasama nga pala ako sa araw na yan. Nagtataka naman si Annabel dahil parang may kakaiba sa boses ng kanyang nobyo. Ngunit hindi lamang to pinansin ng dalaga at pumayag sa nais ng nobyo. Matapos silang mag-usap, bumalik na si Annabel sa selling area at sinimulan muli ang trabaho. Mabilis ang naging paglipas ng araw at dumating na ang takdang panahon upang makausap ni Annabel ang kanyang nobyo. Walang ganang pumasok si Annabel sa isang mamahaling restaurant dahil aminin man niya o hindi, namimiss niya na si Jeric. Nanaisin naman niyang bumalik sa bar kung saan sila nagkakilala ng binata, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil nahihiya na siyang makaharap to. Lumingon-lingon pa si Annabel sa loob ng restaurant at agad rin niyang nakita ang kanyang nobyo. Lihim siyang napasinghap nang makita ang babaeng kasama nito. Babae pa lang sinasabi ni Brian na kasama niya ngayon. Ang ganda niya ha? Sa loob-loob niya. Agad siyang lumapit sa dalawa at biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang makita niya ang buntis ang babaeng kasama ng kanyang nobyo. Brian, siya bang sinasabi mong kasama mo ngayong araw? Ano ba itong nais mong sabihin sa akin? Sabay na yumuko ang dalawang kaharap ni Annabel, kaya lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Oh my, hindi lang pala ako nagkasala dito. Sigaw ng kanyang isipan. Maupo ka muna, Ana. Mag-order na tayo ng makakain. Hindi na. Sabihin mo na sa akin ngayon din ang pakay mo at nang makauwi na ako. Alam mo naman di ba, na naghahanap buhay pa ako? Huminga ng malalim si Brian at biglang hinawakan ng kamay ng katabi nitong babae. Sa oras na yun, nanlaki ang dalawang mata ni Annabel sa kanyang nakita. Annabel, I'm sorry. Patawarin mo sana ako dahil nagawa kong magkasala sa'yo. Wala naman akong ibang pangarap kundi ang magkaroon ng pamilyang kasama kay. Kaso sobrang busy mo sa paghahanap buhay. At kailanman, hindi ko naramdaman na may nobya ako. Sunod-sunod na rin ang pagtulo ng maluha ng buntis sa babae habang tulala lamang si Annabel. Magsasalita pa sana si Brian nang bigla tong pigilan ni Annabel. Naiintindihan ko. Naiintindihan kita. Kaya huwag kang mag-alala. Kailan ba ang kasal? Invite niyo naman ako. Natatawa, ngunit bakas ang pag-iiba ng boses sa dalaga. Aminin man niya o hindi, may parte pa rin sa kanyang pusong nasaktan sa nangyari. Alam niyang malaki ang kanyang pagkukulang sa nobyo at hindi niya ito masisisi kung bakit ito naghanap ng iba. Sa susunod na buwan pa naman ang kasal naming dalawa. Sana nga'y makapunta ka. At sana makahanap ka na rin ng lalaking para sa'yo talaga.
Payo ko lang sa'yo na sana bigyan mo siya palagi ng sapat na oras at atensyon upang hindi ka niya ipagpalit sa iba. Mapaklang natawa si Annabel sabay tango. Ayaw niya nang magtagal sa lugar na yun, kaya nagpaalam na agad siya. Paglabas niya ng restaurant, ay doon na bumuhos ang kanyang luha, kaya sumakay na lamang siya ng jeep kahit hindi niya alam kung saan to patungo. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ni Annabel sa oras na yun. Miss na miss niya na si Jeric, ngunit nasasakta naman siya sa nagawa ng kaning nobyo. Hindi tuloy na malayo ng dalaga, nakarating na pala siya sa karatig syudad at malayo na sa kanilang bahay. Ayan, iyak pa. As if nang wala ka nagawang kasalanan dyan. Naiiyak na wika niya sa kaning sarili at agad bumaba ng jeep. Nakita ni Annabel ang isang napakatayog na building at katabi nito ay isang mamahaling bar. Napalunok si Annabel ang sariling laway dahil may naalala siya sa lugar at hindi naman to ang bar na kanyang unang pinasukan. Napagpasya ni Annabel na pumasok sa loob dahil alam niyang wala pang ganung tao sa loob dahil maaga pa naman. Uminom kaagad siya ng hard drinks upang mahimasmasan ang kanyang sakit na nararamdaman. Samantalang si Jeric naman ay nasa loob lamang ng kanyang opisina sa araw na yun. Tambak ang kanyang mga papeles sa ibabaw ng mesa pero ni isa ay wala pa siyang natapos. Ilang araw na ring tuliro ang binata dahil iniisip niya si Annabel. Minsan ay namamalikmata ang binata at buong akala niya ay nakikita niya ang dalaga, ngunit hindi pala. Nanaisin mang puntahan ni Jeric ang address ni Annabel pero nahihiya naman siya. Ilang gabi na rin siyang naghihintay ng tawag mula sa kanyang manager upang maghatid ng balita sa kanya. Napabuga ng malalim na hininga ang binata at nagsimula na sanang basahin ang nakasulat sa isang papel nang biglang mag-ring ang kanyang mamahaling cellphone. Buong akala ni Jeric na ang manager niyang tumatawag, ngunit nagkakamali siya dahil kaibigan niya palang nasa kabilang linya. Walang ganang sinagot ni Jeric ang tawag ng kaibigan at hinayaan tong magsalita. You busy, bro? Yup. Naksang tipid naman. Punta ka rito sa bar ko. May chick dito. Chick dahil mag-isa lamang siya. Napailing si Jeric dahil naaalala niyang muli si Annabel. Not interested, bro. Oh, come on, Jeric. At tatanda ka talagang binata niya kapag ipagpatuloy mo pa yan. I'm busy, okay? Tsaka hindi ako interesado sa ibang babae. Dahil may nahanap na ang puso ko. Ang corny mo, dude. But anyway, ipapasa ko ang larawan ng chika babe na to, ha. Tiyak kong makakalimutan mong babaeng nahanap ng puso mo. At ikaw pa mismong babiyahe sa malayong lugar na to. Binabanan ng kaibigan ni Jeric ang tawag, kaya napailing na lamang siya. Babalik na sana siya ng trabaho nang biglang natanggap ang larawan ng pinadala ng kaibigan niya. Gulat na lamang si Jeric at mabilis tumakbo palabas ng opisina. That woman, nagpakalayo-layo pa talaga siya para hindi ko mahanap. Sorry, baby girl, but tonight, I can't let you go. Bulong ng binata at agad pinaharurot ang mamahaling sasakyan niya. Sisiguraduhin niyang hindi na makakawala sa kanyang dalaga kahit ano pang sabihin ito sa kanya. Samantalang, nakailang baso na rin si Annabel makalipas lamang ang ilang oras at unti-unti na rin dumaraming bisita sa nasabing bar. Hilong-hilo na rin ang dalaga kaya mabilis siyang pumunta sa dance floor at doon sumayaw sa pag-aakalang mawawala ang kanyang pagkahilo. Naririnig na rin ng dalaga ang hiyawan ng mga taong nakatingin sa kanya hanggang sa nagulat na lamang siya nang biglang may maramdamang humawak sa kanyang bewang. You're so sexy, baby. Wanna dance? Wika pa ng isang lalaking nakahawak pa rin sa kanyang bewang. No, thank you. Please, bitawan mo ako dahil hindi kita kilala. Then let me introduce myself. Magsasalita pa sana si Annabel nang bigla na lamang natumba ang lalaki sa sahig. Napuno ng hiyawan ng buong lugar dahil may lumapit isang lalaki sa natumbang lalaki at inambahan to. Tigil! Naku naman! Tigilan niyo yan! Sigaw pa ni Annabel
nang maintindihan ang nangyayari. Hindi pa nakontentong lalaki at aambahan pa sanang muli ang nakahigang lalaki. Ngunit mabilis tong niyakap ni Annabel sa likuran. Please, tama na. Tama na. Tangi niyang nasabi, kaya agad kumalma ang lalaki. Nang humarap to kay Annabel, ay napasinghap na lamang dalaga nang makilala niya to. Jeric, anong ginagawa mo rito? Bakit mo sinaktan ng lalaking yan? Kanina pa kita naririnig na bitawan ka niya. Pero hindi siya nakinig. He deserve it. Napahilot ang dalaga sa kanyang noo at mabilis hinawakan sa kamay ang binata. Lumabas na tayo. Nakakahiya sa mga bisita. Fine. Lumabas na tayo rito. Bago ko pa maubos ang malalaking kanina pa titig na titig sa'yo. Sabay silang lumabas ng bar at nagulat pa ang dalaga nang makitang iba na naman ang sasakyan ng binata. Grabe. Gaano ba kalaki ang kita ng mokong na to sa club? At kung makapagpalit ng sasakyan parang sintimo lang presyo. Sa isip niya at agad siyang pinapasok sa loob. Madilim pa rin ang mukha ng binata kaya dahan-dahang hinawakan ni Annabel ang kamay nito. Kumalma ka na Papasok ka ba sa club na pinagtatrabahuan mo? Bakit ka pala narito? Kaibigan kong may-ari ng bar na yan. Nagpunta ako rito at tinawagan niya ako. Ano? Pati ba naman dito yung may kakilala ka? Alam mo, mister, parang maniniwala talaga ako na hindi ka isang waiter Umuwi na nga lang tayo at may trabaho pa ako bukas. No, hindi tayo uuwi. Mariing pagkakasabi ni Jeric. Nagulat naman ang dalaga na kaya napakorap siya ng ilang beses. Anong sabi mo? Bakit hindi ka naman papayag? Gabing-gabi na at malayo pang uuwian natin. I want us to be official tonight. Bago kita ihatid sa inyo. Official? Nahihibang ka na ba, Jeric? Yes. Oo, tama ka. Nahihibang na nga siguro ako. Dahil hindi ka mawala sa isip ko. At ilang araw na tayong hindi nagkita. Isang gabi lamang tayo nagkasama pero hindi ka na nawala sa puso't isip ko, Annabel. At alam kong mababaliw na ako kapag pinakawalan pa kita ngayon. Pero, hindi mo naman natanong sa akin kung may nobyo pa ba ako o wala I don't care, Anna. Wala akong pakialam. Basta't mahal kita. Aagawin kita kung maaring maging akin ka lang. Parang nabuhay muli ang dugo ng dalaga sa oras na yun Hindi niya lubos maisip na parehas pala sila ng nararamdaman ni Jeric. Buong akala niya, siya lang nangungulila dito pero nagkakamali siya. Dahan-dahang hinaplos si Jeric ang kaning pisngi hanggang sa napunta to sa kaning labi. Please baby, akin ka na lang. Pangako, paliligayahin kita sa abot ng aking makakaya. Napapikit na lamang si Annabel nang maramdaman ng mainit na hininga ng binata. Sa puntong yun, naglapat muli ang kanilang mga labi at naramdaman na lamang nila pareho ang tuwa sa kanilang mga puso. Tahimik lamang nilang binabaybay ang daan pa uwi. Pinalipas muna nilang ilang minuto bago sila nagpasyang umuwi. Hanggang sa narating na lamang nila ang bahay ni Annabel, saka nagsalita ang dalaga. Salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin kanina, Jeric. Gugustuhin ko mang bigyan ka ng pera kaso wala pa talaga. Hindi na nga natapos ni Annabel ang balak sabihin nang bigla siyang halikan ni Jeric sa labi. Wala akong pakialam sa pera mo, babe. And here, ibabalik kong lamang tong 10,000 pesos na pera mo. Nagulat lamang ako nang ibigay mo sa akin ng pera na yun Dahil unang beses mangyari sa akin na may babaeng nagbibigay sa akin ng pera. Huwag kang pumasok bukas at ipapasyal kita. Seryoso ako sa iyo, Ana. Liligawan kita. Kahit alam kong may gusto ko rin naman sa akin. Napatawa ni lamang si Annabel at siya na mismong humalik sa labi ng binata. Sige, samahan mo muna ako bukas sa mall na pinapasukan ko. Kailangan ko magpaalam sa boss ko at baka hindi na ako payagang mag-cash advance Napangiti na lamang si Jeric at mahigpit na hinawakan ng dalawang kamay ni Annabel.
Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Marami akong ipon, kaya alam kong makakatulong ako sa'yo. Naku, wag na. Mabait naman ang boss ko kaya hindi ako nauubusan. Pasok na ako at magkita na lamang tayo bukas. Huminga ng malalim si Jeric at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Natatawa pa si Annabel dahil ramdam niyang ayaw pa siyang bitawan ito. Tinapik niya lamang siya ni Jeric, saka siya lumabas ng sasakyan. Nasa loob na ng bahay si Annabel ang maalala niyang tatanungin sana niyang binata tungkol sa mamahaling sasakyan nito. Pero hindi niya na nga nagawa. Tulad ng napag-usapan, bumalik si Jerry kinabukasan sa bahay ni Annabel. Nagulat pa ang dalaga dahil sobrang aga ng kanyang bisita at hinarap ito ng kanyang ama't ina. Ma, pa, Jeric, kanina ka pa ba? Ang ina ni Annabel ang sumagot habang nakangiti lamang ang binata. Ikaw, Annabel, ha? Hindi mo naman sinabing may manliligaw ka na pala. Kung hindi pa bumisita rito ang batang ito hindi pa namin malalaman na magkakanobyo ka na. Hindi na ba kayo ni Brian? May mga kapatid ka pang pag-aaralin, anak. Huwag mo yung kalimutan. Ma, tahimik nga. Nakakahiya kay Jeric. Tsaka, ano yung mga dala mo, Jeric? Sana hindi ka nilang nag-abala ng pasalubong at aalis din naman tayo. It's for your family, Anna. Pinabili ko talaga yun for them. Nako, teka lang at magbibihis lamang ako. Aalis na rin tayo kaagad. Don't worry. Nag-e-enjoy pa naman akong makausap ang mga magulang mo. Nagmamadali na lamang si Annabel na pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Samantalang si Jeric naman ay manghang-mangha sa narinig tungkol sa dalaga. Talaga ho? Breadwinner pala si Anna sa pamilyang to? Tanong niya sa ama ng dalaga. Tama ka, iho. Kaya kung may bala ka mang pakasalan ng anak ko, saka na siguro kapag makatapos ang dalawa pa niyong mga kapatid. Nahihiya man akong aminin pero kukonti lamang naiambag ko sa pamilyang ito. Dahil na rin siguro sa bisyo ko. Pero mabubuti naman kaming mga magulang, iho. Lumaki ang mga anak namin na may mabubuting puso. Mas lalo pang humanga si Jeric sa dalagang si Annabel. Buong akala niya mapagbigay lamang talaga to. Pero taglay rin pala ng dalaga ang kabutihan lalo na sa mga kapatid nito. Nakapagdesisyon na si Jeric na tulungan ng pamilya ni Annabel upang makaahon to sa kahirapan. Ayaw niyang makitang naghihirap ang kanyang minamahal, lalo pat sagana naman siya sa salapi. Ilang minuto lamang nakalipas, bumaba na si Annabel at napangiti pa si Jeric nang makita to. Isang simpleng bestida lamang ang suot-suot ng dalaga, ngunit nagbibigay to ng kakaibang ganda sa kanyang sarili. Saan ba kasi tayo pupunta? Daanin muna natin ang amo ko, ha? Wika pa ni Annabel nang nasa labas na sila ng bahay. You'll see, babe. You'll see. Tulad ng naunang plano, ay dumaan muna sila sa mall at dumiretso muna si Annabel sa opisina ng kanyang amo. Ang hindi alam ng dalaga, natatawa na lamang ang kanyang kasamang si Jeric dahil pag-aari niya palang pinasukang mall ng dalaga. Nung unay, hindi muna pinayagan si Annabel ang kanyang supervisor hanggang sa pumasok na sa loob ng opisina ang binata. Gulat na gulat pareho ang dalawang babae hanggang sa lumapit si Annabel. Anong ginagawa mo dito? Sa labas ka na muna magantay, pwede? Mas lalo akong pagagalitan ng supervisor ko. Magsasalita na sana si Jeric nang biglang magsalita ang babaeng supervisor. Hindi. Pumapayag na ako, Ana. Pinapayagan na kitang mag-day off ngayong araw. Isa ka sa best employee ngayong buwan, kaya deserve mo ang day off. Peking ngiti pa ng babae at makahulugang tumingin kay Jeric. Nagtataka naman si Annabel, pero agad din siyang tumango. Maraming salamat po, ma'am. Ang bait mo talaga. Sana wag ka pang kunin ni Lord. Napailing na lamang si Jeric, pati ang babaeng supervisor. Lumabas na rin kaagad ang dalawa sa opisina, saka sila lumabas ng mall. Halos mapunit na ang buong mukha ni Jeric dahil kanina pa siya nakangiti habang binabaybay nila ang daan palabas ng syudad. Saan ba talaga tayo pupunta, Jeric?
Kanina ka pa nakangiti riyan pero wala ka namang sinabi kung saan tayo paruroon. Just stay put, babe. Malapit na tayo. Magugustuhan mo ang lugar na pupuntahan natin. Promise. Hindi na lamang sumagot si Annabelle at hinayaan ang binata sa pagmamaneho ng sasakyan nito. Ilang oras pa ang lumipas, tuloy na nga silang nakalabas ng syudad at nakapangiti na lamang si Annabelle nang makita niyang tanawin sa labas. Wow naman! Paano mo nga pala nalaman na gusto kong gantong lugar, Jeric? Malayo sa syudad at magandang tanawin. Naramdaman ko lang. Tsaka pupuntahan muna natin ang lupa na bili ko. Dahil doon ko planong magtayo ng bahay sa oras na ikakasal na ako. Aba, ayos yan. Teka, huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko, ha? Pero, malaki ba ang kita mo sa pag-waiter? Kasi napansin ko lang na mamahalin ang sasakyan na ginagamit mo. Tapos hindi lang isa, kundi dalawa nang nagamit natin simula nang magkakilala tayong dalawa. Tumawa si Jeric at ginulo ang buhok ni Annabelle. You're funny, babe. Paano mo naman nasabing waiter ako? Bakit? Hindi nga ba? Di ba nagkakilala tayo sa isang bar? Tapos inutusan ka ng boss mo na bigyan ako ng alak? Natawang muli si Jeric at unti-unting pinahinto ang sasakyan dahil narating na nila ang lugar. Huminga muna ng malalim si Jeric at hinawakan ng kamay ng dalaga. Ana, may aaminin ako sa'yo. Sana huwag kang magalit sa akin dahil hindi ko naman intensyon na itago ang totoo eh. Bakit? Ano ba yun? Oh my gosh, bakla ka ba? Prank lang ba ang lahat ng to? Nako, magsabi ka ng totoo, Jeric. Of course not. Ikaw talaga. Hear me out, please. Fine, bilisan mo. At gusto ko nang kumuha ng larawan sa magandang tanawing nasa harap natin. Ngumiti muna si Jeric sa kanig salita. Unang-una, gawa-gawa ko lamang storya tungkol sa nagbigay ng alak sa'yo. Ako talagang nagbayad nun. Dahil nakuha mo ng pansin ko simula nang pumasok ang mag-isa sa bar. Pangalawa, mukha lang waiter ang suot kong damit sa gabing yun. Pero hindi ako isang waiter. Ako mismo ang may-ari ng bar. Napasinga pa si Annabelle, ngunit hindi siya hinayaan ni Jeric na magsalita. Kaya naiinis ako nung bigyan mo ako ng 10,000 piso eh. Dahil hindi ko naman hiningi yun sa'yo. Pero kapag naiisip ko yun, natatawa na lamang ako. Sino ba kasi mag-aakala na bibigyan mo ng perang maperang tulad ko? Nakakainis ka talaga. Bakit hindi mo naman sinabi ka agad? Nakakahiya naman yung ginawa ko. Alam mo bang umutang pa ako sa boss ko dahil wala na akong pera sa araw na yon? Naisip ko kasi na baka makatulong sa'yo ang perang yon. Tsaka masyado mo akong pinaligaya. Kaya siguro ako napakuha ng pera sa bag ko. Tumawa lamang si Jeric at ginulo ang buhok ni Annabelle. May hindi pa ako nasasabi sa'yo. Pero saka na. At baka umatras ka sa oras na malaman mong isa ko pang sekreto eh. Bahala ka nga dyan. Ang importante lang naman sa akin na hindi ka bakla. Sayang kasi ang jeans mo kung magkataon eh. Napangiti pa lalo si Jeric sa kaning narinig. Alam niyang naiintindihan siya ng babaeng iniibig at nire-respeto siya nito. Sabay pa silang lumabas ng sasakyan at hawak kamay na pinagmasdan ng malawak na lupain na nabili ni Jeric. Pagkatapos silang pagmasdan ng magandang tanawin, ay umalis na rin sila agad at dumiretso sila sa isang simpleng restaurant, ngunit walang katulad ng sarap ng pagkain. Naparami tuloy ang pagkain ni Annabelle at nais pa niyang bumalik sa lugar na yun. Sunod nilang pinuntahan ay ang carnival kung saan sila naglalaro ni Jeric. Tila bumalik silang dalaw sa pagbabata ng mga oras na yun. Gabi na rin nang makauwi sila ng syudad at tulad ng dati, hinalikan muna ng binata si Annabelle bago to pumasok sa kanila. Kinabukasan ay maagang nakatanggap ng imbitasyon si Ana galing sa kanyang dating nobyo at ikakasal na rin to. Napailing na lamang si Ana dahil nakalimutan niya kaagad ang binata dahil kay Jeric. Wala sanang balak pumunta si Ana, ngunit nagbago na lamang to nang marinig niya ang chismis galing sa pamilya ni Brian. Paano nila sabi na hindi pa ako nakaka-move on sa anak nila? Aba, wala nga kaming special moments ng lalaking yun eh. Inis niyang wika sa kaning ina.
Abay, ewan ko anak. Kung ako sa'yo, ipakita mo na lamang sa kanilang naka-move on ka na. Pwede mong isama yung maliligaw mo para mapahiya talaga sila. Ay nako, ayokong idamay rito si Jeric, Nay. Makikita ng Brian na yun. Ang gara naman nilang magpalaganap ng chismis na hindi totoo. Dumating na nga ang araw ng kasal na kailangang daluhan ni Annabelle. Ang totoo ay kinakabahan siya dahil mag-isa lamang siyang pupunta sa lugar. Hindi rin siya nagpaalam kay Jeric at baka mali pang maisip nito. Suot ang kulay bughaw na bestida, pumasok si Annabelle sa reception area. Doon na lamang siya naghintay at hindi na dumalo sa simbahan kung saan kinasal ang kanyang dating nobyo at ang buntis nitong nobya na siyang ipinalit sa kanya. Maya-maya pa'y dumating na nga ang bagong kasal at malawak na nakangiti sa kanyang pamilya nito. Akala namin, Iha, hindi ka makakarating. Naiintindihan ka naman namin dahil hindi rin madaling tanggapin na hindi ikaw ang pinakasalan ng anak namin. Sinubukang saway ni Brian ng mga magulang pero tumawa lamang to. Isang ngiti naman ang pinakita ni Annabelle at yumuko sa matanda bilang paggalang. Nako, ang totoo nga po niyan. Nagulat lang po talaga ako. Hindi ko naman din po masisisi si Brian dahil wala kaming oras sa isa't isa. Pero tinanggap ko ho. Dahil marami pa namang isda sa ilog. Ibig sabihin, makakakita pa ho ako ng higit pa sa anak ninyo. Tila napahiya naman ang ginang at balak pa sana nitong sumagot. Ngunit sabay-sabay na lamang silang napatigil nang biglang may tumabi kay Annabelle at tumikhim sa kanila. Andito ka lang pala, Han. Akala ko nasa banyo ka pa eh. Malalim ngunit puno ng pagmamahal na wika ni Jeric. Nagulat pang lahat lalo na si Annabelle, pero agad din siyang nakabawi. Oh, I'm sorry, hon. Hinintay ko talaga dito ang bagong kasal. Nag-uusap lamang kaming saglit at uuwi rin agad tayo. Sabay namang napangti sa Annabelle at Jeric, lalo na nang magsalita si Brian. Sir Jeric, magkakilala ho kayong dalawa ni Ana? Yes, Mr. Rosales. Nobya ko pala si Annabelle at kagabi ko lang nalaman na ex-girlfriend mo pala siya. Thank you so much for letting her go. She's the woman I love, Brian. Parang hihimatay na sa hiya ang mga magulang ni Brian kaya nagpaalam na lamang si Jeric at Annabelle sa bagong kasal. Halos hindi naman matigil sa kakatawa si Annabelle nang makapasok sila ng kotse dahil napag-alaman niya nga trabahante pala ni Jeric ang dating nobyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka pala rito? Eh di sana sabay tayong pumunta ng simbahan para himatayin talagang dalawang yun sa gulat. Pati na ang matapobreng ina ng mokong na yun. Wala ka rin namang sinabi sa akin tungkol sa kasal ng ex mo ha. Kung hindi ko pa nabasa ang pangalan mo sa invitation, ay hindi ko pa malalaman. Tsaka, may utang ka pa sa akin. Ha? Anong utang ko sa'yo, mister? Sa pagkakaalam ko, wala akong ginamit sa iyong pera ha. Sinabi ko bang pera? Ano yung tawag dun kanina ha? Kaagad namang naintindihan ni Annabelle ang ibig sabihin ng binata. Hinawakan na lamang ng mukha nito at hinalikan sa labi. Thank you for saving my face kanina, baby. I owe you this time. Napangiti na lamang si Jeric. Dahil aminin man niya o hindi, kinikilig talaga siya sa simpleng ginawa ng dalaga. Masasabi ni Jeric na in love talaga siya dahil ang panay ngiti niya sa trabaho. Kahit ang kapatid niyang supervisor ay naninibago sa kanya dahil hindi na siya nagagalit tuwing kinukulit siya nito tungkol sa mall. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, tuluyan na ngang sinagot ni Annabelle si Jeric at tuwang-tuwa pa ang binata dahil saktong kaarawan niya pa yun ang araw na yun. Totoo ba, Ana? Sinasagot mo na ako? Tayong dalawa na? Oo nga, paulit-ulit. Alam mo naman siguro na parehas tayong nararamdaman Tsaka masyado ng mahabang ilang buwan para paghintayin pa kita. Oh my goodness, babe. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Babe, today's my birthday. At saktong sinagot mo pa ako. Oh baby, thank you. And I love you. This is the best birthday ever. Tuwang-tuwang niyakap ni Jeric si Annabelle at pinugpog to ng halik.
Napasinghap naman si Annabel dahil hindi niya inaasahan na kaarawan pa rin ng binata. Napayakap na lamang siya kay Jeric at hinagganto sa labi. Mabilis ang naging paglipas ng buwan at tuloy-tuloy pa rin ang paniligaw ni Jeric kahit pa sinaguto siya ni Annabel. Walang palyang bulaklak at iba't ibang pagkain dumarating sa pamilya at kay Annabel araw-araw. Hanggang sa nagulat na lamang ang dalaga nang biglang tumawag sa kanyang supervisor isang umaga. Anong sinasabi niyo, ma'am? Natanggal na po ako sa trabaho ko? Alam niyo naman po na inaalagaan ko ng maayos ang trabaho ko. Kaya ako nagtagal sa inyo, di ba? Naiiyak pa niyang wika sa kabilang linya. Pumunta ka na lang dito sa mall, Ana, at kunin tong sahod mo. Pasensya na, napag-utusan lang. Nanghihinang napaupo si Annabel sa kanyang kama at napaiyak na lamang sa nangyari. Naisip niyang sayang lamang lahat ng kanyang pinagpaguran lalo pat napamahal na siya sa kanyang trabaho. Akmang tatawagan niya ng nobyong si Jeric, ngunit naisip niyang baka marami tong ginagawa sa bar. Huminga na lamang siya ng malalim at agad nagbihis ang bagong labang damit. Malungkot siyang sumakay ng jeep papunta sa mall na kanyang pinapasukan at unti-unti nang tinatanggap ang katotohanan na tinanggal nga siya ng kanyang boss sa walang sapat na dahilan. Pagpasok niya ng mall, nagtaka siya dahil may mga batang isa-isang lumalapit sa kanya. May bit-bit din ng mga to na pulang rosas at binibigay sa kanya. Para daw sa'yo, Miss Ganda, sabi ni Kuya Pogi. Wika ng mga bata. Naku, si Jeric na naman ang may pakana nito. Ngayon pa talaga na broken-hearted ako. Naiiyak niyang wika at nagpatuloy sa paglalakad. Nilapitan at sinamahan siya ng babaeng guard hanggang sa harap ng opisina. At nang buksan niyang pinto, nagulat na lamang siya dahil naroon ang kanyang buong pamilya kasama si Jeric. Malawak ang ngiti ng mga to, lalo na ang kanyang supervisor. Jeric? Anong ginagawa niyo rito? Surprise, babe. Kapatid ko mismong nakaisip nito. Naisip kong mag-propose sa'yo, pero hindi ko kasi alam kung paano eh. Alam kong sobrang aga pa pero wala eh. Mahal na mahal kita at gusto na kitang makasama habang buhay. Lalo sa bahay na ipapatayo ko. Sinong kapatid, Jeric? Anong propose? Tinawagan ako kanina ni Ma'am. Pilit pang pinoproseso ni Annabel ang pangyayari hanggang sa unti-unti nang nanlaki ang kanyang mga mata nang maintindihan ang nangyari. Magkapatid kayo ng supervisor ko? Oh my goodness! Kayo ang may-ari ng mall na pinasukan ko? Tumawa ang babaeng supervisor at dahan-dahan namang tumango si Jeric. Yes, baby. Yan ang totoo. I'm sorry kung tinago namin to ng kapatid ko. Natakot lamang ako na baka iwan mo ko sa oras na malaman mong mayaman pala talaga ako. Na hindi lamang bar ang pag-aari ko. Ang totoo niyan may sariling kumpanya pa ako na ako mismo ang CEO. Itong mall at ang ilang bar ay isa lamang sa hobby ko. Kaya namin to tinayo. Napatulala na lamang si Annabel at dahan-dahang kinurot ang sarili. Ouch! Hindi nga to panaginip. Ay naku naman, nakakahiya pa lalo. Bakit ko ba nagawang bigyan ka ng pera nung unang gabi natin? Kung barya lamang to sa'yo. Jeric naman kasi. Tapos niloko niyo pa ako natanggal na ako sa trabaho ko. Well, pinatanggal na kita bilang customer service associate. Na simula sa araw na to, ikaw na ang may-ari ng mall. Mahal ko. Oh, ha? Nagbibiro ba kayong lahat? Paano na si Ma'am Supervisor? Tumawa na lamang ang kapatid ni Jeric at pinakita ang suot-suot nitong promise ring. Sorry dear, pero tulad yun ni Kuya, may iniibig rin akong nais puntahan sa Amerika. Kaya carry mo na yan. Tsaka sagutin mo na si Kuya at baka mauna pa ako magpakasal kesa sa kanya. Napaiyak na lamang sa tuwa si Annabel at dahan-dahan na ring lumuhod si Jeric sa kanyang harapan. Annabel, my only woman. Please, marry me. Pangako ko sa'yo na ibibigay ko ang mundo para maging masaya ka lang kasama ako. Hindi ko rin pababayaan ang pamilya mo dahil pamilya ko na rin sila.
Araw-araw kitang paliligayahan tulad ng unang gabi nating magkasama. Pangako, Ana. I'll be the best husband in the world. Oh, Jeric, hindi mo kailangang ibigay sa akin ng mundo. Dahil ikaw pa lang, sapat na sa akin eh. Pinagsisihan ko talagang binigyan kita ng pera. Dahil isang CEO ka pala. Sana makalimutan mo yun, mahal ko. Kailan may hindi ko yun kakalimutan, Ana. Dahil yun ang unang gabi at araw na tayo nagkakilala at nagkasama. Please, babe, marry me. Yes, Jeric. Pakakasalan kita. Dumagundong ang masigarabong palakpakan ng buong silid. Tuwang-tuwa na lamang si Jeric at hinagka ng nobya sa harap ng pamilya niya. Wala na siyang mahihiling pa dahil nasa kama niya ng babaeng iniibig at iibigin pa niya sa habang buhay. Ikinasal na rin sila makalipas ang 1 taon at agad rin silang binigyan ng napakagandang supling. Masasabing hulog ng langit ang dalawang bawat isa dahil magmula nang makilala nilang isa't isa, tuluyan ang nagbago ang kanilang buhay. Naging mas masayahin si Jerry kasama kanyang asawang si Annabelle at nagsimula na ring mag-aral si Annabelle kahit nasa bahay lamang to. The End. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong handog namin sa inyo. This is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat and amping. Alright mga kakulay, maraming salamat po sa pakikinig o panunood ng ating bagong kwento. By the way mga kakulay, maraming nangunguha ng videos ngayon. Please, can I ask you guys a favor? Na kung may nakita kayong video na you think belong sa kulay or kapariya sa kulay, please let us know what channel. I-comment nyo lang to any videos here para ma-check namin. Alright mga kakulay, shout out time. I have few names over here. First, shout out to Renzi Fabian from Hong Kong. Hello po, maraming salamat. Shout out to Christita Patelan. Also, shout out to Ate Maria. Hello po. And shout out to Jose Guadalupe. Hello po, maraming salamat. Shout out to Edith Hamero. Hello. And also shout out to Delia Ekal. And also shout out to Nora Berganyo from Marikina. Hello po. Shout out to Socorro Ripas. Hello po. Shout out to Aurora De Vera. Hello po, maraming salamat. Also, shout out to Cristita Reyes. Hello. Shout out to Vince World. Hello po. Shout out to Merlin Vela. Also, shout out to Teresita Gutierrez. Hello po. And last but not the least, shout out to Merlin Vela. Hello po. Maraming salamat. And to all who commented, maraming salamat po. Alright, once again, thank you to our narrator, Miss Regine. Thank you to my co-author, Rui. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.